Pumasok sa Islam si Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu sa pamamagitan ni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nang malaman ng kanyang Panginoon si Umayyah bin Khalaf ng kanyang master na siya ay pumasok sa Islam, ay ginamit nito sa kanya ang halos lahat ng pamamaraan ng pagpapahirap nang sa gayon ay talikuran niya ang Islam. Subalit, tumanggi siya, nanatili sa kanyang paniniwala. Madalas siyang dalhin ni Umayyah sa labas ng Makkah. Pinahihiga siya sa nakakapasong buhangin ng disyerto, at habang siya ay natatalian ng tanikala at may isang tipak na malaking bato na nakapatong sa kanyang dibdib. Hinahagupit ng latigo ni Umayyah at na mga kasama nito si Bilal radhiyallahu anhu na paulit-ulit ang nagsasabing ahadun, ahad, na ang ibig sabihin ay isa, iisa ang Diyos. Ganito na ang nangyayari hanggang sa malaman ni Abu Bakar radhiyallahu anhu na si Bilal ay nasa gayong kalagayan. Kaya naman, binili niya kay Umayyah itong si Bilal radhiyallahu anhu at pinalaya alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa mga paniniil sa mga Muslim, makatwiran lamang na pigilan ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga Muslim na harapang ipahayag ang kanilang pagpasok sa Islam. Yamang siya naman ay nakikipagkita ng lihim sa kanila. Kung nagkataong siya ay hayagang nakikipagkita sa kanila, walang dudang ang mga Quraysh ay magsisilbing hadlang sa kanyang pagtuturo at pagpapatnubay sa mga Muslim. At maaring mauwi pa iyon sa konfrontasyon ng magkaibang panid. At malaman na ang konfrontasyon ay mauwi sa pagkadurog at pagkaubos ng mga Muslim. Kaya, makatwiran ang paglilihim. Sa kabilang dako, ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay hayagan sa kanyang pag-anyaya sa Islam at pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala sa gitna ng mga pagano sa kabila ng mga pananakit na kanyang natatamo buhat sa mga Quraysh. Sa hirap na patuloy na ginagawa ng mga Quraysh, paganong Quraysh sa kanila, sa sino mang matuklasan na pumasok sa Islam, lalo na ang mga mahihina sa kanila, hinilig ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga kasamahan na alang-alang sa kanilang pananampalataya ay lumikas sila sa Ethiopia na pinamumunuan ng Najasi. Ito ang tawag noon sa mga hari ng Ethiopia, sapagkat matatagpuan nila roon ang kapanatagan, lalo pat ang marami sa mga Muslim ay natatakot na sila at ang kanilang pamilya ay gawaan ng masama ng mga Quraysh. Naganap ito noong ika-5 taon ng pagkapropeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 70 Muslim ang lumikas, kabilang sa kanila si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu at ang kanyang may bahay na si Ruqayyah radhiyallahu anhu na anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinangka ng mga Quraysh na sirain ang mga Muslim na pumunta sa Ethiopia. Padala sila ng mga regalo kay Najasi at hiniling dito na ibigay sa kanila ang mga nagsilikas na iyon. Sinabi pa nilang nilalait nila di umano ang mga Muslim si Jesus at ang ina nito. Ngunit, nang itanong ni Najasi sa mga Muslim ang tungkol doon, ay nilinaw ng mga Muslim na ang kanyang
sinasabi sa Islam tungkol ang sinasabi ng Islam tungkol kay Jesus. At nilinaw nila sa kanya ang katotohanan. Kaya naman, pinangalagaan niya ang mga Muslim at tumangging ibigay sila sa mga kamay ng mga Quraysh. Nang buwan ng Ramadan ng taong ding yun, ay pumunta ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa malapit sa Kaaba, na ng mga sandaliang iyon ay may malaking pagtitipon ng mga Quraysh. Walang ano'y bigla niyang binigkas ang surat An-Najm. Ang mga di mananampalatayang ito ay hindi pa nakarinig ng salita ni Allah, dahil na rin sa patuloy nilang pagpapayo sa isa't isa na huwag makinig sa anumang sinasabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya't nang sila ay binigla ng pagbigkas ng sura na ito at kumatok sa kanilang mga tainga ang nakakahalinang makadiyos na mga salitang iyon, ang bawat isa ay nanatiling matamang nakikinig doon. Walang anumang sumasagi sa kanilang isipan maliban sa pakikinig hanggat sa bigkasin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kaya't magpatira pa kayo kay Allah at sumamba sa Kanya. Wala sa kanilang nakapagpigil sa kanilang mga sarili, ano pat sumubsob silang nakapatira pa. Allahu Akbar. Sa pangyayaring ito ay nagkasunod-sunod tuloy ang paninisi sa kanila ng mga Quraysh na hindi nakasaksi sa pangyayaring iyon. Dahil doon ay pinaratangan nila ng kasinungalingan ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam. Sinabi pa nilang pinuri di umano ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga Diyos-Diyosan. At sinabi raw niya na kailangan hangarin ang pamamagitan ng mga Diyos-Diyosang ito. Ginawa nila ang malaking kasinungalingan ito upang magkaroon sila ng ipandadahilan kung bakit sila nagpatira pa. Pumasok naman tayo sa pagyakap ni Umar radiyallahu anhu sa Islam. Ang pagyakap ni Umar radiyallahu anhu, si Umar ibn Khattab sa Islam ay isang malaking tulong sa mga Muslim, napakalaking tulong para sa mga Muslim. Tinawag siyang Al-Farruq ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam sapagkat nilinaw sa kanya ni Allah ang pinagkaiba ng katotohanan mula sa kabulaanan. Ilang araw pa lamang matapos na pumasok si Umar sa Islam, ay sinabi niya sa sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, "O sugo ni Allah, hindi ba tayo ang nasa katotohanan?" Oo, tugon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung gayon, bakit pa tayo nagtatago at hindi lumalantad? Tanong ni Umar radiyallahu anhu. Dahil dito ay lumabas ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam kasabay ng mga Muslim na kasama niya sa bahay ni Al-Arqam, ang bahay na kanilang pinagtitipanan. Lumabas sila at bumuo ng dalawang pangkat na pinamumunuan ni Hamza bin Abdul Muttalib radiyallahu anhu na tiyuhin ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Ang isang pangkat at ang isa naman ay pinamumunuan ni Umar radiyallahu anhu. Pumunta sila sa mga lansangan ng Makkah sa kilos na nagbibigay alam sa lakas ng pagsulong ng paglaganap ng Islam. Ginawa na ng mga Quraysh ang maraming pamamaraan para kalabanin ang pagpapalaganap ng Islam. Nagpahirap sila, naniil, nandinlang, at nanghikayat. Ngunit,
ang lahat ng yun ay walang naging bunga kundi ang iba yung pananalig sa Islam at ang pagdami ng mga mananampalataya. Dahil dito ay napagkaisahan nilang magsulat ng isang kasulatang lalagdan nilang lahat at isasabit sa loob ng Kaaba. Ang kasulatang ito ay naglalaman ng kanilang boycott mula sa mga Muslim at sa angkan ni Hashim, ang angkan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang boycott na ito ay malawakan. Hindi sila pagbibilhan, hindi bibilhan, hindi makikipag-asawahan sa kanila, hindi makikipagtulungan at hindi sila pakikitunguhan. Sa pangyayaring ito ay napilitan tuloy ang mga Muslim na umalis sa Makkah at magpunta sa isang lambak na tinatawag na Shib Abi Talib, lambak ni Abu Talib. Dumanas sila doon ng matinding pasakit at linasat nila ang gutom at iba't ibang uri ng kapagkahatian. Ibinigay ng may kaya sa kanila ang lahat ng kanilang ari-arian. Lahat ng ari-arian ni Khadijah radhiyallahu anha ay naubos na. Lumaganap sa kanila ang mga sakit at ang karamihan sa kanila ay nasa binggit ng kamatayan. Subalit, nagpakatatag sila, nagtiis, at walang isamang tumalikod sa Islam mula sa kanila. Nagtagal ang paninikis na ito sa loob ng 3 taon. Ngunit pagkalipas ng 3 taon, ang nilalaman ng kasulatan ay pinagwalang bisa ng ilang mahalagang tao sa mga Quraysh na kamag-anak ng ilang kasapi ng angkan ni Hashim. Ipinahayag nila iyon sa pamunuan ng mga Quraysh. Nang ilabas nila ang kasulatan ay napag-alaman nila na ito ay kinain na pala ng anay. Walang natira dito kundi ang maliit na bahaging kinasusulatan ng Bismillah. Naglaho na ang crisis. Nagbalik na ang mga Muslim at ang angkan ni Hashim sa Makkah. Ngunit nanatili pa rin ang mga Quraysh sa kanilang matigas na saloobin sa pagsalungat sa mga Muslim.